Pero dito, lahat ng katanungan nyo, sasagutin po natin lahat yan. Okay ba ba yan? Sa mga hindi nakakakilala sa akin, pwedeng sir, papatay na lang muna to. Yan. Kasi hinahangin yung damit ko eh. Yan, sa mga hindi nakakilala sa akin, pakilala lang po muna ako. I'm Christian Enrile, isa po ako sa mga training team ng AIM Global Group of Companies. And yan, so I'm also one of the international trainers. In fact, baka next month, paalisin na po ako, papalipa rin ako sa Africa kasi may bago tayong bansa doon. Yan. Yun, alam naman po natin na ang company natin hindi lang pang Pilipinas, pang international din po yan, no? So, ayan, para mabilis, dahil naghahabol tayo ng oras, okay lang po ba mag-focus po tayo? Okay lang po ba yan? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Tanungin mo ang katabi mo, ready ka na ba? Yes! Ayan. So ang topic natin ngayon is SealPro Mastery. Sabihin nyo nga po, SealPro Mastery. Ito is under the division or second division OVI or Orbis Victus International. So since most of you are leaders dito sa negosyong ito, hindi ko na i-discuss yung history, paano nagsimula. Pero ang kaya kong sabihin, sa sobrang laki ng company natin, wala tayong choice kundi magbukas ng mga bagong divisions. Just like any other companies na nagsimula ng maliit, habang lumalaki, nagiging corporation. And I'm proud to say, dahil 19 years na tayo, AIM Global now is called AIM Global Group of Companies. So, continuous po ang pag-i-innovate, continuous ang pag-i-expand natin, and that's the reason we are the #1 MLM company dito sa buong Pilipinas ngayon. Tanong, proud po ba kayo na nasa AIM Global kayo? Comment mo sa comment section, I'm proud na nasa AIM Global ako ngayon. Yan. So, okay, simulan na natin. SealPro Mastery, the name of our... Naka-on ba ito? Yan. Parang wala. Brother Mike, wala, ayaw. Okay lang po ba kayo? Yes! By the way, habang inaayos yan, napakaganda ng mga mangyayari mamaya kasi ayoko mag-preempt kasi sila mismo magdi-discuss nito mamaya. So, alam naman natin na pagka may leaders meeting, alam naman natin palaging good news yan. Gusto niyo po ba ng good news? Mismong mga may-ari ang magdi-discuss mamaya, no? So, alam ko, pagdating sa mga leaders meeting, isa lang ibig sabihin yan, walang downgrade, palaging may upgrade yan. Palaging may improvement yan at palaging may good news. Okay, so that's something that you should be looking forward to mamaya. Pero habang hinihintay natin yung leaders meeting, konting pahapyaw lang po sa ating SealPro. Yan. Sabihin nyo nga po, SealPro. Ito po yung pinakaunang produkto ng ating OVI. So just like ang ating Empowered Consumerism, we have now more than 30 products sa Empowered Consumerism. Pero nagsimula po yan sa isang produkto lang. Ngayon, nagsisimula pa lang po ang ating second division na OVI. Yung mga iba nagtatanong, hanggang accident insurance lang po ba tayo? Kasi ang SealPro is more of accident insurance. Pero huwag kayong mag-alala kasi, just like Empowered Consumerism, nagsimula naman to sa isang produkto lang. Pero marami na pong nakapila na susunod na mga produkto ng OVI. Actually, in the works na yung isa sa mga good news, yung HMO. Dapat yun eh. In the works na yun, medyo nagkakaroon ng konting sa magiging kapartner. Pero, alam niyo po ba yung HMO? Yung pag halimbawa, may nagkasakit, basta may card, mapunta doon sa mga affiliated hospitals, pupunta doon, halimbawa 100,000 yung bill niya, kung lahat yun covered ng OVI, lalabas po siya na wala siyang binabayaran. So yun yung mga susunod na mga produkto natin. Pero we'll stick first with our first product called SealPro. Ano ibig sabihin ng SealPro? Self-empowered asset and life protection. It deals more and focuses more on accidents. Sabihin nyo nga po, accidents. So itong insurance na to is more on accidents. So mako-cover ka lang ng ating SealPro kung ang nangyari is aksidente. Meron po bang gusto ma-aksidente dito? Taas ang kamay. Wala naman eh. Tama po ba? Pero, bakit kailangan to para sa peace of mind natin?
para hindi masayang yung mga pinaghirapan, mga hard-earned money natin. Kasi ganun yung mga nangyayari pag mawala accident insurance eh. Sa sobrang kuripot, ay bumili ng insurance, ipon ng ipon, na aksidente, again, nakunod, lahat ng inipon napupunta lang po sa bayad sa hospitals. Pero dito, pag ikaw insured ng ating Silpro, lahat yon i-cover ng ating Silpro, ng OVI. So let's start with our first product. Ang tawag po dito is bronze. Sabi niyo nga po, bronze. Suggested retail price is 3,150. Distributor's price is 2,100. Pag pumili ka ng bronze, ito po yung kasama dyan. Na isa-isahin po natin to. Para doon sa mga nag-OVI, na ginagamit yung negosyo ng OVI, para alam niyo ibig sabihin nito. Pag sinabing personal accident coverage, sorry ito yung magiging topic natin, kaya medyo medyo hindi maganda yung magiging topic kasi pinag-uusapan is aksidente. Pag sinabing personal accident coverage, ito yung isang tao na covered ng OVI na aksidente at namatay. Yan, ibig sabihin na tigok. Yun ibig sabihin. Kung ang cause ng death is accident, automatically, pag ang isang example na lang wala akong sasabihin na kayo. Di ba? Halimbawa, may isang taong insured ng ating bronze na aksidente, napatunayan na aksidente at namatay. Yung beneficiary will be receiving 500,000 pesos. Okay? Ang sarap sana sabihin palakpakan, kaya lang hindi namatay. Di ba? Mahirap na palakpakan kasi may namatay no? Pero kahit pa paano, di ba? Hindi na, merong kahit pa paano naiwan yung na-aksidenteng namatay sa pamilya, which is kalahating milyong piso. Only for 2,100. Yan. So, ang accident insurance, mga kaibigan, hindi po to lifetime. Nire-renew po ito every year. Ibig sabihin, pag bumili ka ng bronze, 1 year po yan. Pag nag-expire, kailangan mo mag-renew, bumili ulit ng bronze. Otherwise, na-aksidente, nag-expire, hindi na siya mag-cover. So, nire-renew po yan dapat. Alright? So, ang total permanent disability naman, ito yung na-aksidente pero hindi namatay. Pero, lantang gulay na. Yan, disabled na talaga. Pag nag-meeting ako, pag nagte-training ako dito, may nagsasalita dito sa ibig sabihin ng total permanent disability. Ang tawag nila, inutil, di ba? So, pag naging ganun daw ang itsura, kalahating milyon pa rin. Bakit? Hindi na makakapagtrabaho eh. It so happen na nabuhay pero hindi na makapagtrabaho. So, buo pa rin makukuha ang total permanent disability. Unprovoked murder and assault, 125,000. Ano ibig sabihin na unprovoked? Pagka pinatay, hindi aksidente talagang murder, pinatay. Pero dapat unprovoked. Hindi yung ikaw yung nag-provoke. Nakuha niyo ibig sabihin? Halimbawa, bro, anong name mo? Mark. Palakpakan naman natin si Mark. Palakpakan natin. Halimbawa, sinabi ni Mark sa akin, hey Christian, ang pangit mo. Nabisit ako. Di ba? Sinaksak ko. Mako-cover hindi? Hindi. Bakit? Siya nag-provoke Dapat, pag yung na-murder, hindi siya yung na-provoke. Halimbawa, naglalakad lang, biglang binaril. Hindi na-provoke. Mako-cover po yun. Bibigyan yung pamilya ng 125,000. Pero kung isang tao yung nag-provoke mismo, at yun ang naging cause ng kanyang death, hindi po mako-cover yun. Medical reimbursement, up to 100,000 pesos. Kaya ako sinabing up to, kasi depende po yan kung magkano yung magiging halaga ng magagastos. Halimbawa, na nakagat ng aso, tapos nagpagamot, inabot ng 12,000 pesos. Hindi mo pwedeng sabihin, ay magpapakagat na lang ako ng aso kasi 100,000 to, magagastos ko lang 12,000, akin yung 88,000. Hindi ganon. Kumbaga, kung magkano lang nagastos, yun lang ibabalik. Alright? Ngayon, ano mangyayari doon sa natira? O di pwede mo pang gamitin kasi 1 year naman ang nito ang coverage nito Pero wag mo pangarapin na gamitin at ubusin. Di ba? Hindi maganda ay 12,000 pa rin nagastos ko, mag-a-aksidente ulit ako para magamit ko, sayang. Di ba yung mga kuripot, di ba, nangihinayang. Hindi po ganon. Ibig sabihin, ito, 1 year po ang duration nito. So kahit ilang beses pa ma-aksidente yan, hanggat hindi na ko-consume to, i-cover lahat ng OVI po yan. Alright? Ano pa? Ito, wala sa karamihan ng mga companies. Daily cash assistance. Sabihin nyo nga po, daily cash assistance. Siyempre, halimbawa, empleyado ka, o kaya nag-aim global ka, na-aksidente, edi siyempre, hindi ka na makakapagtrabaho. Tama po ba? Mas lalo pag kailangan ng hospitalization, kailangan ng bed rest. Pero dahil dito sa OVI, napaka-generous ng mga may-ari natin, with our partner, Stronghold, halimbawa, you were advised by the doctor na magpahinga for 10 days. Kasi ito up to a maximum of 10 days.
bibigyan ka ng company ng 1,000 pesos for 10 days. Ibibigay po yan. Provided hospitalization. Pero what if bed rest lang? Pag bed rest, maximum of 3 days lang po yan. Alright, so what if, halimbawa, 5 days lang yung hospitalization? Okay lang, may remaining pa na 5 days na pwede magamit. Pero like I said, huwag niyo sanang pangarapin. Okay, huwag niyo pangarapin, huwag kayong manghinayang. And lastly, burial assistance. Burial assistance is 25,000. Pag sinabing burial, ano ibig sabihin ng burial? Libing. Hindi po burol. Okay? Kasi ang daming nagkiklaim, nagrereklamo. Bakit hindi maklaim yung mga pinamigay ko ng mga resibo? Kala ko ba may burial assistance? Pagpapalibing po yun. Nung nakita, ang mga binigay ng mga resibo, pambili ng butong pakwan, ng biskwit, ng kape, ng mahjong, ng baraha. Sa lamay po yun. Ang pinag-uusapan po dito, yung pagpapalibing. Yun po yung sasagutin ng company natin. Up to 25,000 pesos. Maliwanag po ba? Ngayon, next product natin is called yung platinum. Sabihin po natin, platinum. Kung ano yung nakita nyo sa bronze, dodoblehin lang. So kung 500,000 from 100,000 magiging 200,000. Daily cash assistance from 1,000 magiging 2,000 pesos po. Burial assistance, 50,000. Magkano? 3,150 lang pagka ikaw distributor. Maganda po ba yun? Can you imagine, just for the price of 3,150 in 1 year, ito po yung pwedeng makuha ng pamilya mo, makuha ng isang taong covered in case may mangyaring masama doon sa taong yun. Mahirap sabihin na sa'yo, di ba? So, yun po yung platinum. Now, our next product is called yung Kabayan Bronze and Kabayan Platinum. It focuses more on repat care. Sabihin nyo nga po, repat care. Ito po, yung para sa mga OFWs. Pagka, di ba, bakit ba nagtatrabaho ang isang Pilipino sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan ng mga pamilya? Tama po ba? Nag-iipon, tapos again, biglang may masamang nangyari, namatay. So kailangan, ibalik yung labi, pabalik sa Pilipinas. Alam niyo po ba kung magkano gastos nun? Almost 1 million pesos. So kung wala silang ganun, saan kukuha yung pamilya ng pera para lang mabayaran at maibalik yung labi, pabalik ng Pilipinas? Pero kung ating insured na OFW is naka-repat care, OVI, 1 million pesos. Palakpakan naman natin. Yeah, so sa Kabayan Bronze, again, same lang ng bronze. Ang nadagdag lang po is yung 1 million na repat care. Yung repatriation, which is 1 million. So sa Platinum, the same din po. 1 million din po ang repat care. Ngayon, pwede yung tanungin, ba't hindi na doble yung repatriation? Ba't hindi naging 2 million? Simple lang po sagot doon. Hindi naman po mamamatay ng 2 beses yung taong yon. Kasi ang halaga naman yan, almost 1 million lang eh. So enough na po to para sa Kabayan Platinum. Maganda po ba yun? O, ito na. Marami nagtatanong, hanggang 1 million lang ba? Paano kung gusto ko mas malaki para sa pamilya ko in case may mangyaring masama sa akin? Magsisimula po yan sa bronze, which is 500,000. Platinum is 1 million. Tanong, pwede ba bang madagdagan yan? Mag-double platinum ka, ang coverage niyan is 2 million pesos. Ang pinaka-maximum is yung triple platinum or yung Maxil, which is 3 million pesos. Palakpakan po natin yan. Tanong, klaro po ba yung Seal Pro natin? Kasi mas gusto ko mag-focus doon sa policy. Kasi doon nagkakatalo. Doon marami nagkakaproblema. Nagrereklamo yung mga clients ninyo. Bakit hindi nila ma-claim and na-aksidente sila? Hindi kasi alam na mayroong mga na-violate na rule sa policy. Alright, so simulan na po natin. Yan, ang ating OVI e-policy. Tanong mo ay katabi mo ulit, ready ka na ba? Ayan, no? Maganda po ba OVI? Oo, kasi ito po yung pinakamaganda sa part ng ating company. Empowered consumerism is another market. Yung ibang mga clients nyo, ibang mga prospects nyo, ayaw ng health and wellness. Pero pagdating sa insurance, talagang makikinig sa inyo yan. Ang maganda niyan, hindi lang po insurance, hindi lang po health and wellness, meron na rin po tayong susunod, yung Riders Economy Division na darating po this year. So again, ayoko kasi malamang yun din ang madidiscuss mamaya ni Doc Ed, no? So dapat wag kayong antok
wag muna kayong matulog, wag kayong mag-relax kasi talagang uuwi kayo mamaya na talagang baliw na baliw sa mga good news. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, wag ka munang matutulog. Ayan. Okay. Ano to? Ito po yung tinatawag na COI or Confirm of Insurance. Hindi magiging covered yung kliyente nyo hanggat walang nare-receive na COI. So yung mga uplines dito, maging nagbayan, make sure na ma-encode natin kaagad at ma-register. Kasi may nangyari na pong ganyan. Hindi kaagad ni-register. Hindi in-encode. Akala nung client, ano na siya, insured. Hindi muna, ayaw niya, tinamad. Na-aksidente, gumastos ng 80,000. Ang problema, ang gumastos, si upline. Bakit? Inofera niya eh. Sabi niya insured na eh. Wala pa naman nare-receive na COI dahil hindi pa ini-register. So napaka-importante mga kaibigan na pagka kayo nag-offer at binigay yung payment, i-register nyo kaagad. Kasi hindi po mako-cover ang taong insured ng OVI hanggat wala po nare-receive sa email ng COI. Maliwanag po ba yun? So sa mga uplines, pag may nagbayad, i-register natin kaagad. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-register mo agad. Ayan. So ito naman yung COI ng Platinum. Yan. So dito, pag-uusapan natin yung terms and conditions. So lahat to, kita niyo mga kaibigan, yung e-policy is very important. Pag ikaw nag-OVI, importante na dapat kabisado mo lahat to. Tama po ba? Nag-agree po ba kayo? Pero hindi ko kayo masisisi kung hindi nyo binabasa yan. Sige nga, sino dito? Honest. Sino ang nakabasa ng buo ng ating e-policy? Taas ang kamay. Alam nyo, napaka-importante to, pero hindi nyo binabasa. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Kung ganito kaliit, ang hirap basahin yan. Hindi ko nga mabasa eh. Ganyan karami yan, ang dami niyan. So syempre, mga Pilipino, pag may nakakita ng ganyan, tinatamad akong basahin. Sa mga ibang companies, wala nang ginagawa. Pero sa OVI, we make sure na meron tayo Seal Pro Mastery para lahat kayo may educate sa policy natin. Okay? So sisimulan natin dito. Yan, iisa-isahin natin yan para maintindihan nyo kung gaano ka-importante na may educate kayo dito. So, dismemberment, ibig sabihin ng dismemberment, may isa sa mga parte ng katawan nyo na natanggal. Basta sa kalalakihan, hindi kasali yon. Basta yung isa sa parte ng katawan nyo, natanggal, magkano ang mako-cover? Ilang percent ang mako-cover? So, ayan. Loss of life, halimbawa namatay. Again, ang cause is accident, automatically, halimbawa platinum yung coverage niya, 1 million, 100% po yan. Kung parehong kamay ang nawala, 100% pa rin yan. Bakit? Hindi na makakapagtrabaho eh. Parehong tanggal yung kamay eh. So, 100% pa rin na makukuha. Kahit na hindi namatay, na aksidente, parehong nawala yung kamay, 100%. Basta provided, ang cause is accident. Alright? Nawala yung dalawang paa, 100%. Ang hirap pagtrabaho na hindi ka makapaglakad. Tama? So, 100% pa rin yan. Pag nawala yung paningin mo, both eyes, 100% din yan. Alright? Kasi hirap magtrabaho kung wala kang paningin. Ngayon, loss of arm at or below 70%. Yan, 70%. Pag dito. Dito. Pero kung halimbawa, between elbow and wrist, dito. Dito, yan. 60% lang. So halimbawa, 1 million yung coverage mo, naka 60% is 600,000 pesos. Hindi mo makukuha ng buo. Bakit? Isa lang naman eh. Ano lang naman eh. Ang pinag-uusapan dito, isang kamay lang naman eh. Pero kung dalawang kamay yun, automatic 100%. Alright? So, one hand, isang kamay. Ito, gumagana, yung isa na wala, 50%. Ngayon, yun, may 0.5 pa oh. 42.5% kung ang natanggal lang, daliri. Yan, daliri. Pero pag yung buong kamay, 50%. Paano kung daliri lang? 42.5% lang. Bakit? Anong pinagkaiba? Kasi may natirang palad. Pwede ka bang manampal, di ba? Kaya, palaging joke namin dito, pag natanggal yung mga daliri at may natirang palad, maging thankful ka na lang kasi mapalad ka. May natirang palad eh. So, 42.5%.
Siyempre, mas gugustuhin ko muna may matirang di ba? Palad, tapos 42.5 lang, kesa naman yung buong kamay mo mawala. Tapos 50% lang yung kapalit. Yan. So, again, ito yung mga dapat na ma-memorize nyo. No? Kailangan nyo malaman yan kasi pag nagtanong, halimbawa may kliyente kayo natanggalan ng daliri, ay, alam ko yan, hindi ko kabisado yan. Di ba? Parang ang hirap. Dapat kabisado natin yan. Alright? So, eto naman, 4 na daliri. O, di ba? Dapat magaling kayo sa math dito. 4 na daliri. 35%. So, kung platinum yan, magkano? 350,000. Loss of thumb. Ito lang. 15%. Magkano yun? 150,000. Oh, loss of index finger. 10%. Loss of middle finger. 6%. Hindi ka na pwedeng mag-curse, di ba? Pagkagalit ka sa isang tao, di ba? Nagano ka na, ito ka. Wala ka ng middle finger di ba? So, loss of ring finger, 5%. So, platinum yan, magkano na lang yan? 50,000. Loss of little finger, pangulangot. Pagka nawala yan, mahihirapan ka, di ba? Lalaki yung butas ng tenga mo pag ibang daliri gagamitin mo. 4% po yan. Are you learning? Ayan, So, ayan. Pero ito yung maganda. Tingnan niyo yung kamay niyo. Tingnan yung kamay niyo. Tapos, iharap niyo sa mukha niyo. Yung ganito yung itsura. Ayan. Tingnan yung kamay niyo. May nakikita po ba kayong mga linya sa daliri niyo? Yung pinakaunang linya, nakikita niyo? O, ganito po yan. Totoo to ha. Walang halong joke to. Pag halimbawang naputol ang daliri because of accident at hindi lumagpas sa linya, hindi po covered yun. Hindi covered yun. Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi covered yun. Yung iba sinasabi, ay sayang naman, itodo ko na, di ba? Hindi na po aksidente yun, sinadya nyo na, kaya hindi pa rin covered yun. Okay. Meron mga ganun eh. Tandaan nyo ha, kung magpapa-aksidente na lang din, siguraduhin po na lalagpas sa linya ng daliri. Para meron naman kahit papaano na makuha. Para kahit papaano, meron tayong makuha. Maliwanag po ba yun? Okay, yan yung mga sinasabi ko na napaka-importante. O, ito naman. Loss of leg at or above the knee. Dito, 50%. Ngayon, kung below the knee, dito, 50% pa rin. Loss of both foot, 50%. Loss of all toes of one foot. Ito. 15%. Pero kung ba isang malaking, ito lang, hinlalaki. Yan, 5%. So, loss of any toe other than the big toe, halimbawa, ito natanggal, isa, 1% lang yan. Ang kuripot, no? Di ba? Ang kuripot, 1% lang. Magkano 1%? 10,000. Di ba? Pero okay lang naman kasi makakapagtrabaho pa rin naman eh. At saka, di ba? Na-aksidente eh. Ayan. Okay. O, ito naman, paano kung isang mata lang or isang sight lang yung natanggal? 50% po yan. Kasi kung halimbawa isa, makakita ka pa rin naman eh. Tama? Pero kung halimbawa pandinig, 2 ang natanggal, naging bingi ka, 50%. Pero kung isa lang, 25% yan. Alright? May natututunan po ba kayo? Alam ko, excited na kayo for the leaders meeting, pero napaka-importante na knowledgeable tayo, mas lalo pag ito yung ginagawa nating negosyo. Alright? So, syempre, in fairness naman, grabe yung pinaghirapan nitong tao to, 100% po yan. Grabe naman kasi yung pinagdaanan di ba? So 100% po yan. Okay. Para sulit, di ba? Okay, next. Ito na yung sinasabi ko, unprovoked murder and assault. Ang gagawin natin example palagi is platinum. So sa platinum, it's 250,000. Again, pagka double platinum, magiging 500,000 to. Pagka triple platinum, magiging 750,000 to. So like I said, yung unprovoked, dapat hindi ikaw yung nag-provoke. Di ba? Hindi ikaw yung nag-provoke. Halimbawa, kailangan ko ng assistance ng ating si Joy. Palakpakan naman natin si Joy sa staff natin. Tayo ka naman. Yan. Yan yung mga tatanungin nyo pag may mga problema kayo or inquiries kayo pagdating sa OVI. Sige. Thank you. Yan. So, ang mga natin, OVI Customer Care, talagang pag may tanong kayo doon, mabilis pong sumagot yung mga yan. Ganun po kabilis sumagot yung mga staff natin sa OVI. Okay, so, again, unprovoked murder and assault, hindi ikaw yung nag-provoke. Halimbawa, hating gabi, babae,
naglakad, walang kasama. Ang suot, naka ano lang. Anong shorts yun? Basta yung shorts, di ba? Tapos nangaakit talaga. Biglang na-arouse tong lalaki. Ni-rape. Kita sa CCTV na talagang siya yung nagpo-provoke. Hindi po mako-cover yan. Tama, di ba? Kasi siya yung nagpo-provoke na ma-murder siya. Halimbawa ni rape, ganun. Halimbawa, katulad ng sinabi ko kanina, sinabihan niya ako ang pangit. Sensitive ako. Pangit mo, Christian. Ganun na. Di ba? Di ba? Ganun. Ganun ko nang ganun. Hanggang sa ano, di ba? Mako-cover siya? Hindi. Hindi. Bakit? Siya yung nag-provoke eh. Sa ano? Sa, halimbawa, murder. May saksakan na nangyari. Halimbawa, best friend. Di ba? Ako yung best friend, ito yung sinaksak. Ang ginawa ko, umawat. Ako yung napuruhan. Covered, hindi. Hindi ako mako-cover. Yun po yung sad story doon. Kasi, alam kong delikado pero umawat pa rin ako Alam kong malaking chance na madali ako, pero umawat pa rin ako. So may mga nagtatanong, anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin yung best friend natin? Tanungin mo, sinong gusto mo na matuluyan? Ikaw o yung best friend mo? Hindi, joke lang. Joke lang. Pero you have to make a decision. Totoo yun, di ba? Merong mga bayani talaga na parang isasakripisyo ko yung sarili ko para sa kaibigan ko, lalo pagka pamilya pinag-uusapan. Pero, ang real score dyan, pag ikaw yung umawat at ikaw yung natuluyan, hindi ka mako-cover ng OVI. So, yun, isa sa mga bagay na kailangan niyang maintindihan. Kasi, ano po yan parang provoke po yun, yung murder and assault na yun. So, make sure na pagka yung taong insured ng ating OVI, pag pinatay, hindi po provoke yun. Wala siyang kinalaman. Halimbawa, ligaw na bala, tinamaan, sinadya niya ba o hindi? Hindi sinadya, kaya covered po yun. Yan. Halimbawa, pinatay, trip lang dahil may addict. Wala siyang kinalaman. Covered po yun. Maliwanag po ba? Pero pagka uniformed men ang mga pinatay, hindi po kasali yun. Pag sinabi uniformed men, yun yung mga police, security guard, barangay tanod, mga sundalo. Bakit? Risky yung trabaho nila So malaking chance na pwede silang mamatay. Hindi ko sinasabi na pero may chance kasi very risky So, syempre, halimbawa ako yung may-ari ng isang insurance company, syempre, hindi ko i-allow na ma-cover sila kasi risky yung trabaho nila. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung pinagtatrabahuhan nila, yung agency na yun, sila po yung magko-cover nun. Okay? So, yun po yung maganda po dun sa mga uniformed men. Alright? So, ito yung sa unprovoked murder and assault. Ngayon, medical reimbursement naman, magiging 600,000 to pagka triple platinum. Pero pagka platinum, 200,000. Like I said earlier, halimbawa, may na-aksidente. Di ba na-aksidente, nabalian ng buto, buhay naman, walang natanggal, walang naputol, nagpagamot, up to 200,000, sasagutin po ng OVI yan. Palakpakan natin yan. Pag sinabing reimbursement, kailangan nyo maintindihan to na hindi to HMO, na wala kayong mabayaran. Kaya nga, pagka-accident insurance, ibig sabihin yan, kayo muna ang mag-aabono. Kung magkano man yung nagastos, lahat po yun, isusoli ng OVI. Ganun po ang accident insurance. Kaya medical reimbursement. So, ibig sabihin, ikaw muna mag-aabono. Just like yung mga OFWs natin, kahit saang lugar ka pa sa buong mundong to, basta meron kang resibo na may ipoprovide, ibabalik lahat ng ating company yan. Depende sa currency. Okay? Sa halimbawa, na-aksidente si Juan at si Pedro, di ba? Sa Dubai, ng ano bang date ngayon? Sabihin na natin, May 12, no eleksyon, di ba? Pagka i-reimburse na yun, aalamin nung OVI yung exact date nung time na na-aksidente siya. At doon nila titignan yung exchange rate. So from there, yun yung magiging computation nila kung magkano yung ibibigay sa reimbursement. Maliwanag po ba yun? Alright, so ganun po. Now, tandaan nyo ito mga kaibigan. Ayan, itong 30 days and 90 days. Sabihin nyo nga po, 30 days and 90 days. Ito ang wag na wag nyong kakalimutan. Kasi importante na malaman ng client nyo to. 30 days, halimbawa na aksidente yung isang insured, you have to make sure na aware siya sa 30 days. Ibig sabihin, halimbawa na aksidente, meron siyang 30 days para i-notify si OVI na na-aksidente siya. Sobra-sobra na po yun, 30 days, di ba? So, halimbawa na aksidente last week, so May 12, so magbilang ka ng 30 days, hindi working days 30 days.
30 days, pagka lumagpas ng 30 days, halimbawa 32nd day, tsaka niya ni-notify, hindi na po qualified yun. Hindi na siya masasama. Now, sabihin natin, na-aksidente ng May 5, na-notify si OVI ng May 12. Doon sa May 12 na yun, magsisimula yung 90 days. Hindi doon sa May 5 na date ng accident. Doon sa date ng notification. Ano tong 90 days na to? Ito yung 90 days. You will be given 90 days to complete all the requirements para makuha mo yung claims mo. Pag lumagpas ng 90 days yan, wala ka makukuha. Kung 1 million yan, hindi mo nabigay yung tamang requirements in 90 days, wala ka makukuha na 1 million. So, importante po to 30 days and 90 days. Ngayon, may mga cases. Nabangga. Kailangan magpa-rehab. Sabi ng doktor, pa-rehab ka after 4 months. 90 days lang, 3 months. Sasagutin pa rin ba ng OVI yung pang-rehab niya after 4 months? Hindi na. Hindi na. Pero may mga ibang cases na ginawa ganito. Sabi sa doktor, Dok, kung 4 months yan, kailangan ko ng requirements. Okay lang po ba? Abonuhan ko na lahat ngayon para makuha ko yung mga requirements, yung mga resibo para mai-submit ko. Kung willing kang mag-abono na gano'n para wala kang sasagutin, then okay lang po yun. Basta for as long as kaya nyo i-provide yung mga requirements, ibabalik lahat ni OVI yung ginastos nyo. Okay? Maliwanag po ba yun? Alright. Now, daily cash assistance, madali na lang po ito. 1,000 sa bronze for the next 10 days, maximum of 10 days, hospitalization 10 days, pero kung bed rest, 3 days lang. Ngayon, paano kung naka-triple platinum ka? Kasi ang platinum is 2,000, di ba, for 10 days. Kung naka-triple platinum ka, ibig sabihin yung 2,000, magiging 6,000 din po ba yon? Hindi po. Ang matitriple po, yung number of days. 2,000, imbis na 10 days, magiging 30 days for 1 year. Huwag niyo sabihin, mag-triple platinum ka para pag na-hospitalize ka, 6,000 pesos every day. Hindi po ganun. 2,000 pa rin, pero hindi na 10 days. Magiging 30 days na po yun. So halimbawa, sinabi ng doktor, 5 days hospitalization, then meron ka pang 25 days hanggang hindi na uubos yung daily cash assistance. May naiintindihan po ba kayo? Kasi parang ang tahimik eh. Okay po ba kayo? Ayan. Alright, so next, burial benefit. Ito yung sinasabi ko na hindi talaga pwedeng lamay. Dapat talaga libing. So kung magkano yung ginastos sa pagpapalibing, pambili ng ano tawag dito? Yung ataol, di ba, biscuit. Pambili ng barahan, kape, di ba? May mga nagrereklamo. Hindi ko ma-reimburse, ang mahal na ginastos ko dito. Hindi po burial yun, lamay po yun. So ang pinag-uusapan dito, yung pagpapalibing. Yan. So, kung magkano yung magastos. May mga nagtatanong dito, what if sinagot ni Mayor? Di ba? What if sinagot ni Mayor o sinagot ni Barangay Captain or may nag-sponsor? Di swerte mo. Di ba? Pero, ibig sabihin, ma-cover din po ba yun? Ang hinihingi lang naman po ng ating company is yung requirements. For as long as kaya nyo pa-provide yung requirements natin, hindi kayo magkakaproblema, ibabalik lahat ng OVI. Alam mo, pinakamaganda dito, digital tayo. Sabihin nyo nga, digital. Hindi mo na kailangan pumunta ng opisina para ibigay yung mga papel na requirements. Kahit picturean mo lang, isend mo sa Viber community, kayang-kaya na pong i-claim yun. Okay? So, hindi mo na kailangang magbihis, hindi mo na kailangang maligo, bumiyahe ng pagkalayo-layo o gumastos, kasi kahit na nasa bahay ka lang at mag-picture na hindi naliligo at hindi pa nagtututbrush, pwede nyo ma-submit yung requirements. Ganun kaganda kasi InsurTech po tayo. Sabihin nyo nga po, InsurTech. So, it's a combination of insurance and technology. So, ganun kabilis, ganun kagaan ang trabaho pagka ginawa mo ang ating OVI. Alright, so next, ito na yung guidelines para sa mga hindi qualified or sa mga qualified. Ang pwedeng ma-insure dito, 16 to 65 years old. In other companies, 18 to 65. Pero dahil marami tayong mga distributors dito na 16, 17, napaka-generous na ating company, kahit 16 years old, mako-cover po ng OVI yan. Provided, dapat may parental consent in writing na pumapayag yung magulang niya na sige, insure niya yan ng Silpro. Yan. So, I doubt kung hindi yan kasi napaka-importante insurance. Alright? So, paano? Kung halimbawa, may nag-insure, may siya bumili ng Silpro, tapos 65 years old, magsi-66 na siya ng December, mag-expire yung kanyang Silpro ng May 10 of 2026.
Kung nag-66 years old yung taong insured, pero hindi pa expired yung kanyang OVI, yung kanyang SealPro, mako-cover po ba yon? Sino nagsabing hindi? Taas ang kamay. Sino nagsabing mako-cover? Taas ang kamay. Sino nagsabi ng wala akong pakialam? Taas ang kamay. Okay. Okay. Ang sagot po niyan, pagdating ng 66 years old, hindi na po mako-cover yan. Kahit hindi pa expired yung kanyang coverage. Dapat 65 lang. Maliwanag po ba? May natutunan na bago? Okay. Ito naman, mga uniform men, nakwento ko na to, naturo ko na to, basta uniform men, hindi pwede. Mas lalo pagka ang nangyari is unprovoked murder and assault. Nga, pagka aksidente naman, na-aksidente while on duty, covered hindi. Halimbawa, naka-uniform, nasa presinto, yung pulis, nadulas, na-aksidente, covered hindi. Hindi po covered yun. Nagbago na po. Hindi covered. Basta naka-duty at nasa trabaho, kahit anong klaseng aksidente, kahit makagat ng aso yan, hindi mako-cover yan. Kailangan, hindi na naka-duty para ma-cover. Ngayon, ito question. Most of the time, nasa duty yung police or yung security guard, useless pala to. Huwag kayong mag-alala. Kasi pag sila naka-uniform at on duty, yung trabaho nila ang magpo-provide nung accident insurance na yun. Kasi kasama po yun sa package ng trabaho nila. Ang problema, pag sila hindi naka-duty at na-aksidente, saan sila kukuha ng panggastos? Doon ngayon papasok si OVI. Okay? So, maliwanag po ba yun? Alright, next. Ito, sinabi ko na to, basta unprovoked murder and assault, hindi pwede ang uniform men. Seafarers, mga seaman, yan, di ba? Marami kayong mga downlines na mga seaman. Mako-cover po yan? Hindi, pagka sila ay naka-duty at nasa loob ng barko. May nagtanong, paano kung tumalon? O kaya hinagis? Hindi pa rin covered yun kasi nagsimula nang galing siya sa loob ng barko eh. Yeah, so hindi po kasama ang mga seaman pag nasa loob at naka-duty. Again, kasi nga, provided na yung trabaho nila yun, nung company na kung saan sila nagtatrabaho. May mangyaring masama sa kanila, ang magpo-provide ng insurance, yung company nila. Ang problema, di ba ang mga seaman naman, hindi naman buong buwan nasa ano yun, di ba? May tinatawag doon pag huminto sila sa isang bansa at magpapahinga ng mga ilang araw, paano kung doon na aksidente? Again, doon papasok si OVI. Doon niya sasagutin. Kasi yung company na yon hindi na sasagutin pag na-aksidente outside the ship at hindi naka-duty. So, win-win situation tayo. Maliwanag? Alright, next. Construction workers. Ayan. Covered po ba yan? Hindi po covered ang mga construction worker na contractual. O kaya yung mga tambay tas tinatawag lang, uy, may trabaho dito, sama ka. Hindi po covered yun. Kailangan licensed na construction worker. At saka dapat, nasuot nila yung necessary na safety protocols, like helmet, ganun, in case may mangyari, during the duty to. Pero syempre, kung hindi naman na-aksidente na hindi nagtatrabaho sa construction workers, sasagutin naman yun. So, during work lang po to. Yan. So, ang mga sasagutin lang, yung talagang license, hindi yung mga tinatawag lang para mag-ano ng mga semento, hindi po covered yun. Alright? Maliwanag? Okay, next. O ito, motor. Sigurado maraming interesado dito sa motor. Na-aksidente, pasahero. Kahit hindi pa kasalanan ng pasahero, ang makukuha niya lang is 25%. Ano po ba yung mga riders dito? Angkas, ano pa iba? Red, very, very soon. So pag may red, wala na kayo ibang hahanaping iba, red lang. Okay? Joyride, ano pa ba? Move It. Marami po dito gumagamit nun. Tama? Bakit? Mas convenient, mas mabilis. Na-aksidente, covered siya ng OVI. Kahit hindi niya kasalanan, dahil pasahero siya, ang makukuha niya lang 25%. Hindi nga po minsan 25%, minsan hindi pa makukuha. Bakit? Na-aksidente, pasahero, pero hindi naka-helmet. Hindi mako-cover yun. Okay? Ngayon, tanong, paano kung ikaw mismo yung nagmumotor na aksidente? Covered o hindi? Covered o hindi? Sino nagsabing covered? Taas ang kamay. Sinong nagsabing hindi covered? Taas ang kamay. O ito, maraming tataas dito. Sinong nagsabing hindi alam? Taas ang kamay. Wala pa rin. So, ibig sabihin, wala kayong pakialam. Hindi. Ano po yun? Hindi, wag,
as distributors of OVI, wag niyo sasabihin sa client niyo na pag na-aksidente ka, nagmumotor ka, automatic yan covered. Kasi hindi po. Depende po yan. Mag-undergo po ng investigation yan. So, halimbawa, like may nangyari sa North Luzon, hindi ko na sasabihin kung saan banda, naka-platinum, 1 million dapat makukuha, namatay, na aksidente, nakamotor. Naggulat, yung pamilya walang na-receive. Bakit? Kasi upon investigation, nalaman na yung nagra-ride, yung nagmumotor, lasing. Nakainom. So yun yung mga hindi pwede. Ano pa? Na-aksidente, walang helmet, walang lisensya, hindi rehistrado yung motor. Ano pa? Nag-violate ng traffic law. Halimbawa, nag-overtake, nandun sa yellow lane, yung mga ganon. Mag-undergo ng investigation yun. Pagka na may na-violate siya sa isa sa mga policies, hindi po mako-cover yun. So you have to make sure na dapat alam nyo yun kasi marami kayong magiging kliyente ng mga riders at baka kayo pa'y mapahamak pagka hindi nyo alam itong mga to. At sinabi nyo, automatic yan, covered yan, tapos biglang hindi pala covered, ikaw ang sisisihin nun. So importante dapat malaman nyo yan. Alright, so next, paano mag-claim? Ito na. Paano mag-claim? Pag sinabing basic requirements, anumang klaseng aksidente yan, automatic, ito yung ibibigay nyo. Yan. Alright, so hindi ko na iisa-isahin, pero let me point out dito sa police investigation, SOCO, tsaka barangay report. Ito basic to ito talaga ipoprovide nyo. Pero paano kung halimbawa nadulas ka sa banyo? Hindi ka naman nahihingi ng police investigation report or barangay report. Written report lang, personal na written report, okay na po yun. Okay, ngayon, kung ang case is unprovoked murder and assault, like I said, basic to. So ibig sabihin automatic ibibigay niya to. Pagka unprovoked murder and assault, aside from this, ito yung isusunod nyo. Yan, ito yung mga idadagdag nyo. Ayan, so hindi ko na iisa-isahin. Kahit picturean nyo, nasa Facebook Live natin yan, pwede nyo i-screenshot habang nanonood kayo. Yan yung unprovoked murder and assault na requirements, bukod dito sa basic requirements. Ngayon, kung ang case is burial, bukod dito sa basic requirements, ito, original burial contract and original burial receipt. Pag ang case is medical reimbursement, ito yung pinakamadugo. Kasi ang dami niyan. Yan. Pag nagpa-hospital ka, syempre, ito lahat ang hihingin. Medical certificate, original hospital bill, clear copy of doctor's prescription receipt. Yan. So, halimbawa, bumili ka ng gamot. Nag-a-apply pa rin ba to? Yung hindi pwedeng resibo sa Mercury. Pwede na? Hindi na kailangan written? Okay. O yun, pwede na pala. Yun ang good news. Kasi dati, pagka yung papel, yung digital na receipt sa Mercury Drug, hindi po ina-allow dati yun. Pero ngayon, good news, ina-allow na po natin yun. Yan. So sa medical reimbursement, yan. Kaya minsan, nadidelay. Yung iba nagre-reklamo, ba't sinabi, mabilis lang, 2 weeks, makukuha na. Hindi naman nakukumpleto yung requirements eh. Magbibilang ka ng mga less than a week or 2 weeks, bago mo makuha yung claim mo, pag alam mong kumpleto na yung requirements. Pero hanggat hindi pa kumpleto yan, huwag ka magbibilang kasi hihingin pa eh. Kailangan mo makumpleto yung requirements. Okay, so pagka total permanent disability, ito naman yung mga hihingin. Ayan. Alright, so yan. Yan, claim requirements. Ba't na ulit? Mali. Yan.